Mas interesting yung mangyayari next week kasi haharap na si Zulaika Yung Chief of Lopez, Staff po, di ba? Yung VP Chief of Sara. Staff. May Yeah. patikim na nga kanina, nagpakita na si Miss Zulaika kanina. Nagulat din Oo. ako eh. Prepare for Inday. Daw, sabi niya. So, siguro simulan na natin yung pagdiskusyon at pagtalakay dyan sa pagpapakita nga po ng tauhan ng Vice President. Ipinansimpi na po ng Senate Impeachment Court yung Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zulaika Lopez para umattend nga bilang witness sa impeachment trial sa July 13 at July 14. Next week po yan, ha? Kaugnay pa rin ito sa Article 4 o ang pagbabantaraw ng Vice Presidente sa buhay po ng Pangulo at ng iba pa. Pero bago pa maipadala ang sabina kay Lopez, ay bumisita na po siya sa Senado para sa isang open door, hindi sa closed door na meeting kasama si Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantug. Ang dalag po ni Ginoong Bantug, pinayagan niya ang kampo ni VP Sara na magdala ng sariling media personnel sa Senado pero bawal daw sa loob ng session hall. Ayun. Sabihin natin bakit may mga restriction parang pantay-pantay naman. Pero mamaya pag-uusapan natin kung ano pa ang naging misyon ng Chief of Staff ng Vice Presidente sa Senado kanina. Kanina nagparamdam na dyan sa Senate. Alamin po natin mula po sa ating mobile journalist na si Merrimon Reyes. Hi, Merrimon! Jovi, Chiki Mase, kaninang umaga pumunta itong si Atty. Zulaika Lopez pero hindi bilang Sige, someone o tao na ipinapatawag ng impeachment court para tumestigo next week. Siya raw ay pumunta kanina bilang Chief of Staff ng Office of the Vice President na nagkaroon o nanghingi raw, nag-request ng coordination meeting kasama si Senate Secretary Attorney Ray Bantug. Hindi raw napag-usapan yung merits ng kaso, anything na maapektuhan ng impeachment trial, kundi administrative at housekeeping matters lang daw. For example, ilang upuan daw ba ang meron na ibibigay sa defense? Sinabi naman nila na nirelay nila sa defense team na 45 seats. Sa holding room naman daw, pwede raw ba silang mag-set up ng sarili nilang equipment? Pwede naman daw. Pwede bang maglagay ng coffee maker, ng refrigerator, mag-set up ng sarili nilang caterer? Pwede naman din daw. Pero yaan plus yung security arrangements na pag-usapan din daw just in case lang na maisipan ni Vice President Sara Duterte na magpakita ng personal sa mga susunod na araw ng impeachment trial. Pero wala raw sinabi na next week kung kailan pinapatawag itong si Lopez, magpapakita si VP Sara. Pero ang sabi naman ni Sec Bantug, open doors meeting daw siya, hindi closed door meeting. Walang senator judge na present. Ang present daw doon siya bilang Senate Secretary, kasama daw ang Office of the Sergeant at Arms, pati ang heads ng protocols unit ng Senado. Balik sa inyo. Oo, Merrimon, bakit si Zulaika yung nakipag-meeting kung yan pala yung mga topic? Pwede naman siyang gawin ng ibang mga staff ng Office of the Vice President kasi considering na isa siya, di ba, dun sa mga pinapatawag na maging witness. Natanong natin yung Mase kanina, lalo kung may nalabag bang batas o dun sa rules ng court ng impeachment, sabi wala naman daw. Matter of fact, 2 days ago, nagsulat na nga raw ng request itong opisina ni Chief of Staff Zulaika Lopez para sa coordination meeting. Hindi raw masasagot ni Sec Bantug kung bakit si Attorney Lopez ang nagsasalita para sa mga usapin na ito. Pero ang malino naman daw, ni-request ito at si Sec Bantug nandoon naman daw bilang Senate Secretary at hindi raw impeachment clerk of court. Kaya yun yung nililinaw niya. Wala raw napag-usapan na kahit na na maapektuhan yung merits ng kaso maging ng impeachment trial. Okay, ako naman logistics yung yung tanong ko, no, Merrimon. Yung ban kanila kasi alam natin na lahat ng gustong dumalo diyan ay merong susunding step by step process na usually the night before ginagawa hanggang morning ng trial mismo, no. Yun bang gustong ipasok ng mga staff o ng mga media from the OVP ay dadaan din sa katulad ng ginagawa nating proseso para maipasok yung mga tauhan natin dyan? Tama, Jovi. No, lalo na pinangunahan pa nga ni Secretary Bantug na gusto rin daw or tinatanong din daw nila Attorney Lopez kung pwede rin daw sila magdala ng sarili nilang media personnel. Sabi ni Sec Bantug, okay lang. Pero pinangunahan niya na kung magkakaroon kayo ng request na ipasok ang mga ito, yung media personnel niyo sa session hall,
hindi po yan pwede. Kasi tulad ng ginagawa sa House Prosecution, sa mga nagbabantay din from the media sa impeachment court, patas lang daw dapat. So pwede naman ang media personnel susundin yung process tulad ng ibang pumupunta sa Senado kapag kaaraw ng impeachment trial, pero bawal pa rin Okay. sa session hall. Lilinawin ko lang yon mga kapatid sa mga nanonood po kung bakit po key yung pagiging patas ano po. Kasi iba yung rules doon po sa labas ng impeachment court. Sila Merrimon sa labas, sila ay nagko-cover dyan. Iba yung rules dyan. Tapos iba rin po yung rule pagka pumasok ka sa loob ng impeachment trial. Hindi ka pwedeng kuha ng kung ano-anong video doon. Di ba? Merrimon, bawal ka nang kumuha eh. You're there to observe. So kahit taga-media ka at papasok ka, kailangan wala kang kukunan na any moment na hindi official. Okay, so yun po, kaya tinatanong na kung merong gustong pumasok na media na iba doon, parang tinatanong dyan ay kung same sa rules natin para patas. So yun po. Okay. Chiki, Tama, Jovi. Merrimon, napag-usapan ba kung bakit ngayon lang siya nagtanong nitong mga questions or administrative meeting? Yeah. Kasi may tama. registration na before eh. Tayo nga nag-register ahead of time. Tsaka eh. nag-start na 3 araw na yung impeachment trial process. So, baka lang napag-usapan kung bakit at this point in time. Chiki, walang ibang naging explanation kasi si Sec Bantug. Pero ang sinabi niya, formally daw na nagsulat ng request for the coordination meeting si Atty. Zuleika Lopez 2 days ago. So kung 2 days ago, sa mga Tuesday, pangalawang araw siya ng impeachment trial. Kaya daw hindi nga lang nasabi ni Sec Bantug kung nahirapan lang ba sa time kasi bugbog din sila sa impeachment proceedings. Pero yun naman daw yung naging request. Parang nakuha na niya raw yung formal request for the coordination meeting today around 2 days ago daw. Second day. 2 days ago ba yun nung nagpunta si VP Sara Merrimon? Kasi baka may napansin si VP Sara kaya kaya may mga concern. Tama. Yun yung araw din na nagpakita si VP Sara Duterte. Pero ang sinabi naman kanina ni Sec Bantug, napag-usapan lang daw yung security arrangements. Kasi nga, netong Tuesday nga raw nagpakita si VP Sara. And ang sinasabi naman ni Sec Bantug, kung sakali lang naman daw na maisipan ni VP na pumunta raw sa impeachment trial o kaya pumunta lang daw sa holding room ng defense team, sabihan lang daw ang Senate Secretary and naka-ready naman na raw yung security Okay. arrangements. Kasi nung time na yun, nakita namin, OSAA, PNP personnel, pati yung security guards ng OVP mismo. Okay, wag kang aalis sa Merrimon. Ipe-playback lang natin yung mga naging pahayag sa interview nyo kay Mr. Bantug. At pagkatapos niyan ay kaback-to-back niya yung napakaikling ambush interview nyo doon po sa kawani ng OVP. Politely, I had to decline any coverage within the session hall. Because we also declined the request of the House to have their own coverage team. Again, not because of anything, but because of space limitations. At saka yung Kay susunod ba Atty. sila? Zuleika. Baka Ayan. kung susunod ba sila kapag kami mga rules na na pagbawal kasi tayo talaga nasi-censor tayo kapag hindi ba censor na napapagalitan tayo kapag meron tayong nasuway. Yes. And I also wonder kung sino yung sinasabi nilang OVP media. Official, Kaya nga ba eh. siya? Official media personnel ng OVP? Ganun ba? Kasi parang feeling ko naman, In-house? in-house ba? Ganun ba eh. yung nire-request nila? Kasi as we speak, parang lahat naman ng angulo nakukunan din ng Senate Yeah. Kumbaga, media. So I wonder lang kung sino ba yung nire-request. Gusto natin sabihin na tayo rin nga, we wanted an in-house din na coverage. Meaning, Yes. magpapasok din po sana yung mga TV station ng camera nila sa loob. Pero hindi nga pinayagan kasi Yeah. nga may sariling in-house ang Senado. At saka maliit yung spasyo dyan. Okay. Oo. So anyway, yun na, nag-explain na po si Ginoong Bantug. Pakinggan natin yung ambush interview ni Merrimon dito po kay Zuleika. Good morning, everyone. Good morning. Prepare for Typhoon Inday. What's the reason for next week, ma'am?
Good morning, Yun everyone. lang ang sinabi. Prepare for Typhoon Inday. Typhoon Inday. Although hindi naman sinabi, aling Inday. Oo. Aba, ita- Typhoon. sa media kasi, sa media pinaghahandaan natin dalawang yung, Dalawang Inday yung talaga. impeachment ni Inday at saka yung bagyong Inday. Oo, kasi pag Oo. nagalit yung VP Inday, parang typhoon din yun. So, So, talaga, hindi ko alam si Mary alin Mon, kung dun. ano yung take ng mga Senate media nung sinabi ni Zulaika yung one-liner na yun. Joey, very coincidental or pwedeng bukas siya sa iba't ibang interpretasyon kasi currently, ang pinaghahandaan talaga, especially ng iba't ibang probinsya, itong bagyong Inday talaga. Pero ito rin kasing Inday, pangalan din siya o palayaw din ni VP Sara Duterte, pero nakangiti kasi itong si Atty. Zulaika Lopez noong sinabi niya yan. Sa kabuuan nung pagpunta niya kanina ng Senado hanggang sa paglabas niya, tikom yung bibig niya, yan at yan lang yung sinabi niya. Bumati siyang good morning, tapos prepare daw for Typhoon Inday. Yeah, okay. So ang sa akin lang yung ganung demeanor, sige, kunin na natin sa positibong pananaw na it means na hindi magkakaproblema yung pagpunta nila next week diyan pag sila na iuupo. At least nakita natin nagpunta siya, I mean for logistical purposes nagpunta diyan. So parang I think wag na sana tayo makarinig na next week parang hindi pa pwede na pumunta, 'di ba? Dahil we want to know yung mga circumstance doon sa video na kasi magkakasama sila doon sa video. I mean nung nangyayari yung live live feed na yon. Sa House of Nandun sila, Representatives. Oo, nandun sila. So we wanna know. Before tayo magtapos kay Mary Mon, kamustahin natin. Hindi, kakamustahin ko sana yung nagkaka-stiff neck Pero mukhang hindi naman nagparamdam ngayon. So yun na lang pinag-uusapan ngayon na si Senator Robin Hood Padilla. Baka meron kayong nasagap from his side. So far kasi kanina wala kaming nakausap na kahit na sinong senador, pero yung isang sinasabi naman ni Senator Robin Padilla, kumbaga wag daw siyang questionin sa pag-usapin daw ng mass media. Dapat na questionin yung mga bagong graduate. Siya raw may experience siya dito sa industriya, and yung tinatanong niya kasi kahapon kay NBA agent John Mark Calilo is tungkol doon sa kung sino yung nag-screen record nung online press briefing na yon kasi duplicate na raw yon while yung pinaka-briefing na yon ang original. So yung raw, yun yung at itong duplicate, pwede raw siyang maging edited, pwede raw siyang may difference kumpara doon sa original. Pero ang sinabi naman kasi ni Calilo, siya yung nag-screen record noon at nag-verify sa existence ng online press briefing na yon. Pero so far, ang alam din natin sa ngayon, yung mga naka-pending din na pag-uusapan, for example, yung Green BIR box, next week magkakaroon na schedule para sa oral arguments ng defense tsaka ng prosecution. 10 minutes each ang meron sila. At ang sabi naman ni impeachment spokesperson, Attorney Reggie Tonggol, magkakaroon daw ng verdict tungkol dyan, lalo kung mapag-uusapan na ano ang pwedeng gawin nang hindi nalalabag ang batas. Sa case naman ni Attorney Zulaika Lopez, may sabina na siya. So kung sakali na hindi raw siya magpakita doon sa mga petsang pinapatawag siya, pwede raw siyang ma-cite for contempt. So yun yung mga aabangan namin sa susunod na linggo. Yeah. Okay. Thank you muna tayo kay Mary Mon Reyes, ating mobile journalist na naka-assign po sa Senado. Thanks, Mary Mon. Thank you, Mary Salamat, Mary Mon. Mon.